Gusto ng mga kumpanyang kumuha ng empleyado sa mga bagong graduate mula sa mga prominente at malalaking universidad sa bansa. Ayon kay JobStreet.com Country Manager Grace Paulette, lumitaw sa kanilang survey na sa 400 kumpanya, 77% sa mga ito ay kukuha ng mga aplikante mula sa mga graduates ng University of the Philippines, University of Santo Tomas, Ateneo de Manila at De La Salle University. Sinabi ni Colette na ang mga uri ng empleyado na hinahanap ng mga kumpanya ay madalas makita sa mga nagtapos sa mga binanggit na universidad dahilan sa umunay mataas na kalidad ng edukasyon na pinagdaanan ng mga ito. Gayunman, binanggit sa JobStreet survey na marami ring mga kumpanya ang gustong kumuha ng mga aplikante na nagtapos sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, Philippine Normal University at Polytechnic University of the Philippines. At kaugnay po niyan, makakasama natin ngayong gabi si Binibining Yoda Buico, Marketing Director ng JobStreet.com. Ma'am Yoda, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Anthony. Maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo sa aming imbitasyon. Okay. Maraming salamat din. Ito po bang ganitong klase ng pag-aaral ngayon lamang o nung mga nakaraan pa na lagi ang preference ng mga kumpanya mga top university sa atin? Actually, we have been doing the study for several years, pero ngayon, yung nag-focus kami sa schools na gusto nila. Kasi nung mga unang panahon, ang focus namin is ano yung characteristics na gusto ninyo sa mga fresh graduates. But this time, we asked them also, ano yung school na preferred ninyo? Kung kayo masusunod, anong school ng aplikante na gusto ninyo? And lumabas sa survey na karamihan sa kanila gusto ng UP, LaSalle, Ateneo, Ano po ba yan? Garantiya po ba sa isang kumpanya na kapag ang empleyado galing sa mga eskwelahang ito, magagaling ang na empleyado? Well, hindi siyempre garantiya yun kasi may mga ibang miyembro ng mga schools na yun na hindi rin naman nagka-qualify sa kanilang mga job requirements. So, isa lang yun sa mga parang pamantayan ng pagpili ng candidate. But what we are looking for really are top 4 qualities which most of the graduates of this school exhibit. So, what are these 4 qualities na ayon sa PMAP, Association ng mga HR Practitioners in the Philippines? They said that they want graduates who are good in communication. Okay? Dapat marunong kang mag-communicate, verbal and written. Ikalawa, kailangan meron kang initiative. You do more than what I ask you to do. Ikatlo, kailangan meron kang critical thinking skills. Nag-iisip ka. Hindi lang yung tipo kung anong sinabi sa'yo yun ang gagawin mo. Dapat pinaprocess mo at ang output mo is based on your own thinking. Okay. And number 4, kailangan meron kang leadership skills. And leadership skills is displayed not by being a manager, but in your everyday life. Pwede siyang ma-exhibit sa mga organizations at sa inyong personal na buhay. So those are the 4 characteristics. And usually, they are found in some of the top schools. But it doesn't mean that they're not found in other schools as well. Marami tayong mga leaders sa ibang eskwelahan din. Hindi po ba, parang, pasensya na po kayo, parang naging inferior tuloy yung ibang eskwelahan because of that preference of big companies? Well, huwag kayong mabahala kasi ito naman survey na ito ay preference. Ibig sabihin, they look at schools and then they look at the qualifications and they look at the characteristics of the applicant. So, maraming tinitingnan. Ang survey lang is sinasabi nila, siyempre meron kaming eskwelahan na kinukunan ng talent pool namin na karaniwan pumapasa sa aming mga screening. Ganito po, halimbawa, merong isang bakanting pwesto at mukhang malaki sweldo nito. Tapos, merong apat na aplikante. Okay. Yung isa ay galing ng Ateneo. Yung isa, hindi, wag na muna yung iba pa. Yung isa Ateneo, yung isa galing ng UIRA University. Yung isa galing ng UE. At yung isa galing ng MCU. Equally competent naman yung mga bata. Pero anong dapat na maging, ano ang aasahan namin magiging desisyon ng HR? Depende sa trabaho. May mga trabaho na ang kailangan mo talagang yung masigasig, masipag, talagang hindi give up. Karaniwan naman kapag nanggaling sa isang affluent na school, usually they job hop. Ibig sabihin, hindi lang magusto yung kondisyon ng trabaho niya, ay mayroon siyang ibang option. Pwede mo na kay mami muna ako, hindi mo na akong tatrabaho ng mag. Whereas kung nanggaling siya sa isang pamilya na medyo hindi ganun nakakaangat sa buhay, kailangan niya magtrabaho para makasuporta sa kanyang pamilya. Usually, yung mga ganung klaseng empleyado ay tatagal sa isang posisyon. So, depende sa pagtataya ng isang employer. So,
kumbaga depende. It depends on what requirements they have for the job. Kasi po hindi kakaunting pagkakataon na ganyan po yung mga eksenang inilalapit sa amin. Ano? Para bang kapag may ganun niya, lagi may premium yung mga eskwelahan na to. Sabi nga nung isang kausap ko na taga-UE, tingin ko mas bongo sa akin yung kasabay ko. Kaya lang, taga-UP yun Siya nakuha Kaya ang aking hamon sa mga hindi nanggaling sa mga pinangalanang school kanina, ipakita natin na kaya rin natin mag-perform. Medyo higit pa dun sa kaya nilang i-deliver in terms of output sa opisina. Opo. Bukod po dun sa yung actual na nakapag-deliver bilang empleyado, ano po bang pwede nating gawin para ma-impluwensyahan itong mga kumpanya na to na wag kayong tumingin dito bilang preference. Lahat na maging pantay sana tingin nyo dahil maraming mga estudyante dyan na talagang mas magagaling pa kaysa sa nasa top 4 universities. Well, kami sa jobstreet.com, we do training for some of the companies who do recruitment and use our service for the recruitment. We tell them unang-una how to attract the right talent kasi hindi naman lahat ng talent nasa mga top schools. May mga talent, marami yan and depending on your requirement, as I said earlier. So we teach them how to attract them by doing a good job advertisement. So isa sa mga kailangan kasi pwedeng hindi ka makita ng mga talent kung ang advertisement mo nagsasabi na itong school lang ang kailangan ko, dapat hindi ka bias sa eskwelahan. Dapat hindi ka bias sa gender. Dapat hindi ka bias sa religion at sa mga iba pang bagay. Dapat kung ano yung kakayanan ng talent or kandidato, yun ang kailangan tingnan mo. So we educate them on how to attract a bigger base of candidates to be able to fill their person. At saka tingin ko dapat maging challenge nito sa ibang mga eskwelahan. Ano? Naiangat pa yung kalidad nila, lampasan pa yung UP Ateneo Lasal at we also talk to some of the universities where we conduct career talks and we tell them na ito ang hanap ng mga empleyado. Critical thinking skills, leadership skills, communication skills, and ano pa yung sinabi ko kanina, nakalimutan ko na. Apat yun. Kailangan ng mga ng mga empleyado ito yung i-hone ninyo or i-train niyo sa mga estudyante ninyo. Para pag nag-interview sila ay matatanggap sa kanilang trabaho. Ang kagandahan po dito sa ABS-CBN, maipagmamalaki po namin, hindi lang puro galing sa malalaking bagamat mayroong mga taga-Ateneo dito, taga-UP, taga-Lasal, pero pag tiningnan nyo ang aming mga magagaling na tao dito, hindi galing sa eskwelahang binanggit ko. Actually. Di ba? Ito mga tao dito. Iba nga dyan, school buko lang Ito po, ano pa mensahe niyo sa ating mga estudyante na ngayon pinaghahanap ng trabaho? Okay. Yung yung graduate na pala. Yung mga fresh graduates natin, ang ma-advise ko, mag-apply ka agad ng trabaho. Kasi yung mga employers, ayon sa aming survey, they hire their fresh graduates in the first 2 quarters of the year. So, kakaunti na lang po yung trabaho na pinaprocess para sa mga fresh graduates during the 3rd and 4th quarter. Parang mga 9 to 15% na lang yung trabaho yun. So, mag-apply as soon as possible. Ikalawa, maging handa. Okay? So, sa pag-apply ninyo, kailangan you know the right channel. And usually, employers go for online channels. They post their job ads in job sites like jobstreet.com. Ikatlo, maging handa sa employer. So, unang-una, mag-prepare ng tamang resume. Kasi yung mga iba, hindi marunong ng resume. Yung kanilang yung bio data, nabibili lang ko saan. At saka yung kanilang grammar, mayroon silang grammatical error. They put pictures that are inappropriate, yung mga selfie. Dapat hindi selfie ang picture ninyo, dapat professionally taken. And number 3, dapat mag-prepare para sa interview. So, usually may mga common questions naman yan. And you can research in the internet kung ano yung mga common questions that employers ask a particular candidate, dapat mag-prepare. Kung kinakailangan gumawa ng isang mock interview para hindi kayo kabahan at pagdating sa interview session, meron kayong parang handa kayo at hindi nagbabaluktot yung English ninyo. Maraming salamat po, Ma'am Yoda. Mabuhay po kayo at thank you po sa tips. Okay, salamat ng marami. Mga kapamilya, sabi nga po, ang tagumpay ng isang tao nasusukat batay sa kanyang narating. Hindi po batay sa kanyang narating, kundi bagkus kung ilang beses siyang bumangon sa tuwing siya mabibigo. Dito po sa binabanggit ng mga kumpanya na kanilang preference na mga graduates, totoong nangyayari sa totoong buhay. Subalit hindi naman po ganito ang tunay na sitwasyon sa aktwal na buhay. Marami pong tao ang alam nating hindi naman nagtapos sa top universities at lalong
hindi naman cum laude o summa cum laude, subalit naging matagumpay sa pinili po nilang larangan. Totoo pong ang magandang edukasyon ang susi saan man natin gusto makarating, pero sa dami po ng pamilyang hirap magpaaral ng kanilang mga anak, bonus o icing on the cake na lang po kung naroon ka sa mga top universities. Naniniwala po tayo na saan man nagtapos ang mga natin sapat ang diploma at ang kanilang mga kaalaman para maging armas sa pakikipagsapalaran sa buhay. Ang pangunahing sangka po ay edukasyon at siyempre ang determinasyon na magkaroon po ng magandang kinabukasan. Tayo pinaniniwala sa resulta ng survey ng jobstreet.com at yan po ay magsisilbing inspirasyon sa maraming mga estudyante sa anumang universidad upang mas lalo pa nilang dagdagan ang pagsisikap na maging competitive matapos po ang araw ng kanilang pagtatapos. Aba, mga graduates, sulong na sa inyong pamamagitan, may mararating ang ating bayan at sa mga eskwelahan namang hindi kasama sa apat, oy, pagbutihin ninyo.